Kumusta? Alam mo madalas pag pinag-uusapan ng misyon, ang naiisip natin agad, yung ilang tao na pinapadala sa malayo, di ba? Pero based sa mga sources na binigay mo, parang may mas malalim pa pala dito. Paano kung yung mismong lokal na simbahan mo, yung inyong community, ay hindi lang parang taga-suporta, kundi siya mismo yung sentro, yung parang launchpad talaga ng misyon? Sa paghimay natin ngayon, titingnan natin from your materials kung paano daw nagiging panggatong yung sinasabi mong fuel ang sama-samang pagsamba para dito at bakit daw importante na hindi sila magkahiwalay. Sige, buksan natin to. Kasi usually ang tingin natin sa church, lugar lang ng tipunan every Sunday, ano? Pero sabi sa mga nabasa natin, dapat daw ito ay isang dynamic launchpad. Parang ang bigat pakinggan. Ano ba talaga ibig sabihin nun? Magandang tanong yan. Ang ibig sabihin kasi, hindi lang ito about sa isang tao na tinawag. Ito'y isang corporate calling. Ibig sabihin para sa buong komunidad talaga. Isang katawan. Yung lakas nito galing sa sama-samang pagsamba. Ang simbahan ang humuhubog, nagpapatibay at siya mismo ang nagpapadala. Hindi lang siya sponsor. Gets mo? Siya yung bukal. Okay. Malinaw. So hindi lang suporta, kundi active na paghubog at pagpapadala. Okay, gets ko na. Dito papasok yung isa pang point. Paano naman nagiging fuel o panggatong itong pagsamba? Akala ko kasi ang worship para sa Diyos yon. Tapos ang mission para sa labas, sa tao. Parang magkaiba sila. Actually, dito yung fascinating part eh. Yung tunay na pagsamba daw ayon sa mga sources mo, yun mismo ang nag-a-align ng puso ng community sa puso ng Diyos para sa mga bansa. Kapag sama-sama tayong nakikita at dinadakila sa kanyang kadakilaan, hindi maiiwasan na magkaroon ng parang overflow. Yung hindi mapigilang desire na i-share siya. Parang natural consequence. Oo, parang ganun. Kaya ang worship, hindi lang siya preparation. Siya na mismo yung makina. Yung parang mitsa ng pagpapadala ng sending. Malinaw na halimbawa yung simbahan sa Antioch, sa Acts 13, nabanggit din yan sa sources mo. Sila'y nagtitipon, sumasamba, nagva-fasting, nasa gitna sila ng pagdakila sa Diyos, tapos doon mismo kumilos ang Espiritu Santo. Sabi, ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. So worship muna, hindi strategy muna. Wow. Okay. Yung worship ang nagbukas ng daan para marinig nila yung tawag ng Diyos as a community. So makikita mo, hindi siya parang afterthought lang. Bunga talaba siya ng response nila sa Diyos. Okay. Malinaw ang simbahan as launchpad at worship as fuel. Pero may binabanggit din sa sources mo na pwedeng maging hadlang dito. Itong idea ng consumer Christianity. Ano ba to at bakit daw ito problema? Oo. Malaking hadlang to kasi binabago nito yung identity mismo ng church. Kasi kung ang tingin ng mga tao sa simbahan ay parang mall lang ng spiritual goods and services, punta ka lang para kumuha ng kailangan mo tapos uwi na. Parang transactional lang. Oo, parang ganon. Nawawala yung diwa ng pagiging isang pinadalang community, yung sent community. Ito yung sinasabi sa John 20:21, di ba? Kung paanong sinugo ang Ama, sinusugo ko rin kayo. So bawat member pala, tinawag na maging active participant, hindi lang audience o client. Dapat ang church parang isang buhay na ecosystem, kung saan lahat nahuhubog para makipagbahagi sa mission, hindi lang receiver. Okay. So kung tama pagkakaintindi ko, sinasabi mo na yung pagiging sent o isinugo, hindi lang para sa ilang special na tao na pupunta sa malayo, para sa buong community pala. Ibig sabihin, yung pagpapadala, hindi lang about sa tao o pera, may mas malalim pa. Eksakto! Yun nga. Kung titingnan natin yung bigger picture, yung pagpapadala, hindi lang siya one-time event na paalam o abot ng tseke. Ito ay isang tuloy-tuloy at malalim na partnership. Yung salitang Griego na koinonia, yan yun eh. Malalim na pagsasamahan, pagtutulungan, pakikiisa.
Tingnan mo yung example ni Pablo sa mga taga-Filipos na nasa sources. Hindi lang pera ang involved doon. Kasama yung patuloy na prayer, yung pastoral care para sa mga nasa field, accountability, pati emotional support. Grabe pala. Hindi sila iniiwan lang? Hindi talaga. Ang simbahan ang nagsisilbing lifeline nila. Yung ugat na nagbibigay buhay at lakas sa mga ipinadala. Connected pa rin sila deeply. Napakalinaw niyan. So, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa'yo na nakikinig ngayon? Mula sa mga sources natin, kitang-kita na ang lokal na simbahan pala, hindi lang dapat taga-suporta. Siya mismo dapat ang launchpad. At ang puso nito, yung gatong na nagpapatakbo, ay yung sama-samang pagsamba na nakatuon talaga sa Diyos. Ang bawat isa pala sa community, kasama ka doon, ay kabahagi sa pagiging mga isinugo o sent ones. Kaya siguro isang mahalagang tanong na maiiwan sa'yo para pagnilayan. Ngayong mas nakikita mo itong connection ng worship at mission. Paano kaya ito makakaapekto sa pagtingin mo sa mga gawain niyo sa church? Lalo na sa inyong worship services. Ang pagsamba ba para sa'yo ay dulo lang ng linggo para mapunan ka? O ito na ba ang nagiging simula, yung mismong gatong, ng iyong pakikibahagi sa pagpapadala ng iba o kahit sa sarili mong pag-abot sa iba? Dito man sa malapit o sa malayo, yun siguro isang bagay na pwede mong dalhin at pagnilayan.